beloved, Boss Mike, Cervera. Ronald Bato de la Rosa na walang makakalibre sa investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Eto, alam nyo, sarap batukan na itong kalbo na to eh. Oo, mga kababayan, ano. So, dahil, eto ngayon yung issue. Eto ngayon yung sikat. Epal ka. Kunyari, walang pipiliin, kahit pakaalyado. Bakit hindi mo sampalin si Jack Ma? Diyan lang naman sa tabi mo si Jack Ma. Sampalin mo si Villanueva. Isama mo na si Chis Escudero. Di ba, mga kababayan ko? Oy, sa mga hindi pa nakaka-subscribe kay Munting Tinig, mga kababayan, huwag niyong kakalimutan na rin. Oo, kasama natin yan. Oo, yun. Di ba mga kababayan ko? Ngak-ngak ng ngak-ngak lang yan. Si Batorni, sabing ganun. Sige, tuloy. Kahit pa raw kanilang kaalyado ang madiskubring sangkot dito. Talaga ba? Talaga ba? Eto na ho, papasok. Kahit na kaalyado daw ang madiskubre na sangkot daw. Bakit si Sara Duterte? Bakit walang nangyari? Kung talaga kayo para sa katotohanan, eto mga kababayan, huwag kayong magpabola sa kalbong yan. Huwag kayong magpabola sa kalbong yan. Kung talagang etong si Kalbo ay para sa katotohanan, bakit ho pinagkait nila na malaman natin ang katotohanan patungkol sa mga pagnanakaw sa DepEd ni Sara Duterte? Sige nga ho, sipin nyo maigi. Eto mga kababayan bumubola na naman Dapat i-dribble yung ulo nito Ano po? Etong ulo nito, hindi ni-dribble dapat. Ni Bongo, ni Bongo. Isipin nyo. Ayan, wala raw pagtatakpan, kahit kaalyado. Ang tanong ko nga, kung para sa ganun talaga kayo, bakit po si Sara ay pinagkait nyo na malaman ng taong bayan ang katotohanan sa mga di umano'y mga ninakaw at mga nirereklamo? Di ba ito na numero 1 na nagtanggol? Di ba ito yung numero 1 na pinagtakpan yung katarantadahan ni Sara Duterte? Yan, mga kababayan ko. Di po ba? Isipin nyo maigi yan. Tuloy. Ito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Walang pagtatakpan at hindi dapat exempted. Yan ang Utot mo! Utot mo! Walang pagtatakpan, dapat walang exempted. Inuna mo na si Sara na in-exempt. Di ba mga kababayan? Nauna na ho si Sara na-in-exempt na ito Ano pinagsasabi pa na itong kalbo na to? Tuloy. Wala na ho. Ito kahit anong sabihin na itong si Kalbo, mga kababayan, wala na ho akong dapat paniwalaan Opo, wala nang dapat paniwalaan dito kasi napatunayan na natin. Di ba? Napatunayan na natin na etong kalbo na to, abay talagang eto'y hindi po ito, mga kababayan, kakampi sa katwiran na tama. Kasi ihalimbawa ko na lang na ito po yung mga nagpipigil para malaman natin ang katotohanan patungkol po sa mga issue ni Sara Duterte. Patungkol po sa mga pagnanakaw. Di ba? Yun po yun Di ba? Pinagtakpan nyo tuloy. sagot ni Senador Bato de la Rosa sa mga social media post na nagsasabing natigilan siya ng sagutin ni Sara Diskaya na 2016 sila nagsimulang makakuha ng kontrata para sa mga flood control project. Napahiya ka lang dyan. Sa totoo lang yung pagtatanong niya na mental block siya, hindi niya akalain na 2016 isasagot ni Diskaya. Kaya si Bato, mga kababayan, bigla hong natameme, bigla hong parang nabato-balani. Opo, oo, nabato-balani. Kaya nga bato di ba? Bato-balani. Oo, mga kababayan. Napanganganyan tinititigan pa niyang maiging ganun, mga kababayan ayusin mo yung tanong, sagot mo, wag mo nang idadamay si Digong. Nadamay, mga kababayan,
Si Diskaya din hindi na rin mga kababayan nakapag-isip ng isasagot. Ayan, mga kababayan. So ngayon, damage control ngayon si Bato. Oo, damage control siya ngayon, mga kababayan. Kasi nga naman, 'di ba? Yung pagtatanong niya ayan, naging viral na panahon pa pala nag-umpisa ang Ghost Project ay sa panahon ni Digong. Di panagutin mo si Digong, 'di ba? Sabay kindat. Tara. Kailan kayo nag-engage ng Yan. flood control project sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. Kita nyo. Napatameme na lang, mga kababayan, kasi hindi niya na alam yung isusunod na itatanong niya. Kasi nga mga kababayan, sa puli, alam niya nandyan na si PBBM lang malakas. Isa pang boss ko yan. Bihira ng dumalaw. Eto na. Ayan tingnan nyo. Yan yung nag-loading si Bato. Na Bato Balani. Pasok. Napatunga nga, mga kababayan Napanganga na lang bigla ngayon nag-viral nalaman tuloy ng taong bayan na sa panahon ni Digong, abay talamak na yung Ghost Project. Talamak na yung corruption. Na pinipilit ng mga bobot tanga ngayon na ngayon lang daw nangyayari sa panahon ni Pangulong Bongbong, kundi ba naman mga gunggong. Di po ba? Yan, mga kababayan. Kundi ba naman mga gunggong yan? Ngayon lang daw nangyayari yan dahil daw nung panahon ni Digong wala daw ganyan-ganyan. Ngayon, nabanggit na 2016 pala, nag-umpisa sa panahon ni Digong mismo. Nakaw, mga kababayan. Viral ka. Tuloy. Kaya yung paglilinis mo o yung ginagawa mong pagkontrol sa sira, wala na yan, wala na maniniwala sa iyo. Ito mga kababayan, yung mga klase ng tao na hindi pinaniniwalaan. 2016 onwards. Nakita nyo, bigla siyang napalingon. si ano rin kasi. Ito si Tito Soto Bigla nga. 2016 onwards, sabi ni Bato. Ay! Namulang lang, di ba? Nagmulang lang grabe ka, kalbo. Di ba? Hindi niya alam kung ano yung gagawin niya. Malamang, mga kababayan, hindi lang pansin, baka pinagpapawisan na ng malamig yan. Ayan, napatunga nga na lang sige. Onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. Paulit-ulit. 2016 onwards. Tingin. Engot. Ang bobo ni Bato dyan, ang tanga-tanga tignan, sige, talay. May follow-up Yes, sir. Okay. Go ahead, sir. Go ahead. 2016 kasi umupo sa Malacanang si Mayor Digong, nakaalyado ni Senador Bato. So what kung 2016, kung gumawa sila ng kalukuhan panahon na yun, dapat imbestigahan. Imbestiga mo si Digong. PBBM lang malakas. Hello, Boss Mike. Nalilito ako sa live at replay. Wala nang replay ngayon. Pandagdag sa... Nako, oo. Sakto. Papunta kami ng Cebu. Thank you naman po, Eto na, mga kababayan ko. At kapag may mga kontrobersyal na flood control project na ginawa noong Duterte administration, hindi anya ito exempted sa investigasyon. Pero ng bayan yan Itchusera to, Itchusera tong si Bato, Napaka-utchusero mo, Bato. Baka wala ang okay spirit that time. Utchusero, mga kababayan, iimbestiga mo. Iimbestiga mo si Mark Villar. Siya yung DPWH niyan. Sino pa? Yung mga nasasangkot ngayon ang nag-appoint ay si Mark Villar. Yung pong Henry Alcantara, si Mark Villar ang nag-appoint doon. Yan ba'y iimbestigahan nyo? Si Mark Villar, sige nga, imbestigahan nyo nga. Tuloy.
Hindi pwede during the time of PRRD, i-exempt natin sa investigation. Hindi po pwede. Kung gumawa sila ng kulukuhan, kahit ang panahon pa ni Pinoy kasi, noon pa yan, panahon pa ni Pinoy sila. Chusero ka. Ginagago mo na lang yung taong bayan. Kalbo. Alam nyo, sa totoo lang, kung eto lang mga kababayan, hinayaan nila na mabuksan yung mga reklamo labang kay Sara at malaman ng taong bayan, siguro mga kababayan, maniniwala pa ako sa kanya. Pero ngayon na pinagtakpan nila at pinilit talaga nila na pigilin, na litisin si Sara Duterte, ano pa hong dahilan para paniwalaan itong kalbo na to? Sige nga ho mga kababayan ko, ano pang dahilan para paniwalaan itong kalbo na to kung minsan na nilang pinagtakpan yung pong kailangan na malaman ng taong bayan? Pinagkait sa atin yung mga dapat nating malaman, hindi naman yung katotohanan eh. Na sinasabi nila, yung gusto po nating malaman, mga kababayan, kung ano man yung katotohanan na yan, kung absuelto si Sara, kung may kasalanan talaga, okay lang naman sa atin yun eh. Basta mahalaga malaman natin katotohanan eh. Pero ano pa? Anong silbi ng pinagsasabi nito? Paniniwalaan nyo pa ba? Mga kababayan ko, ewan ko na siguro yung mga DDS na tatanga-tanga na ayun, nanawagan ng people power. Ano na nangyari? Walang tao sa EDSA. Kanina ho, mga kababayan, 5:30, nandoon daw sila mag-uumpisa. Magrarally people power na naman daw. Yung mga kaalyado niya. Ano nangyari? May sumama? Ano? Nagpagod na naman kayo? O nagdumi na naman kayo sa EDSA? Kung saan na naman kayo dumudumi? Kung saan-saan dyan sa gilid-gilid? Walang niya. Wala nang mangyayari dyan sa people power nyo. Itaga nyo sa ulo neto. Di po ba, mga kababayan? Wala na. So yan, si Bato, mga kababayan ko. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!